Ayan, isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome na naman po dito sa Bright Mind. Ayan. So, panibagong topic ulit yung ating pag-uusapan. By the way, nasa second quarter na po tayo. And welcome po sa ating topic, which is basketball. Pero bago ang lahat, susubukan muna natin kung gaano kalalim ba ang ating nalalaman sa basketball. Siyempre, dito sa Pilipinas, alam na alam natin yan. Isa sa pinakasikat na laro dito sa Pilipinas ay ang tinatawag nating basketball. Ngayon, subukan natin kung gaano kalalim ba ang inyong kaalaman. So, all you need to do is to answer this slide. So, first test natin. Who is this? So, bibigyan ko kayo ng 3 seconds. 3. Sariling bilang. 2. 1. So, kung ang hula ninyo ay si James Naismith, that is correct. Siya po ay si James Naismith. So, mamaya i-explain ko sa inyo kung sino yan. Okay, next. 3, 2, 1. Sino kaya to? Oh, hindi pala tao yan. Yan po ay tinatawag nating pitch basket. Okay? Correct. Kung ang sagot mo ay pitch basket, tama ka dyan. Last. Ito, alam na alam to ng lahat. 3, 2, 1. Correct. This one is called as whistle. So, mami, i-explain natin kung ano-ano yung mga yan. Okay, sige, diretso tayo sa ating topic. By the way, good job, good work sa inyong pagsagot. So, for today's topic, we are going to discuss about the basketball. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon ang basketball. So, I'm sure alam niyo lahat to, no? When you say basketball, isa itong sport na sikat sa buong mundo at paborito ng maraming Pilipino. Ayan. Now, let us define basketball. Sabi dyan, no? It is a sport wherein objective is to shoot. So, it is a team sport na kung saan ang objective dito ay maipasok yung bola sa basket. Take note sa basket ipapasok upang makakuha ng puntos habang sinusunod ang set of rules ng laro. Yan, syempre, this one is a sport, so kailangan may laro yan. And then, yung basketball ay nakaposition horizontally. Yung basket. Kaya nakaposition horizontally and sa bawat team ay may goal na makakuha ng pinakamataas na score, which is ma-identify yan at the end of the game. Then, bukod sa physical skills tulad ng dribbling, passing, shooting, yung basketball ay isang laro ng strategy at teamwork, which is alam na alam ninyong lahat yan. Kung kayo ay kabataang Pilipino, yan. Hindi lang ito basta tungkol sa shooting. Teamwork din po ito. Hindi ito isang individual sports na kailangan ng tamang koordinasyon ng bawat dito individual sports, so nangangailangan ito ng tamang coordination sa bawat player. So dahil dyan, dahil sa bilis ng galaw, tas excitement ng laro, pati yung, so which is yung basketball ay nagiging pinakapaboritong sports, di ba? Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. So isa rin ito sa mga laro na kung saan maaaring ma-develop yung mga sumusunod. Okay? Nandun na rin yung disiplina, agility, and sportsmanship. So syempre dapat, since ang pinag-uusapan natin dito ay sports, isa yun sa mga dapat na ma-develop, yung tinatawag nating sportsmanship. Okay? Sige, proceed tayo sa next slide. So, our first area of discussion is yung tinatawag nating history of basketball. So, syempre, hindi lang tayo dapat laro ng laro. Alam din natin dapat kung saan nanggaling itong history or yung basketball. So, with that, pag-uusapan natin ngayon yung inventor or yung nagpanukala ng tinatawag nating basketball. So, tatawagin natin ito si James Naismith. So, by the way, sino ba si James Naismith? Ito yung taong nag-invento ng basketball noong 1891. Okay? So, isa siyang Canadian-American physical education instructor. Yan. So, mga panahon yun, ganyan yung itsura ng mga PE teacher natin. Di ba? Naka-coat and tie, di ba? And then, mga isyong buhok, yan, no? And then, nais siyang magkaroon ng laro na laro na maaaring laruin ng indoors tuwing malamig ang panahon. So, alam niyo naman yan, dahil isa siyang Canadian-American, noong mga panahon na yon, iba pa ang klima sa lugar na yan. Sobrang lamig pa niyan, okay? So, dahil dyan, upang gawin yan, gumamit siya ng pitch basket na mamaya papakita ko sa inyo. So, gumamit siya ng pitch baskets bilang hoop at isang soccer ball bilang una at kauna-unahang basketball ball. Diba? Yung unang laro ng basketball ay merong 13. Okay? 13 rules lang na naging foundation ng modernong basketball sa panahon ngayon. So, dahil sa kanya, ayan dahil sa kanya, yung basketball ay naging isa sa pinaka-popular na sports sa buong
mundo. Okay, so higit sa lahat, mapasalamatan natin yan si James Naismith. Kasi kung hindi dahil sa kanya, malamang soccer siguro nilalaro natin ngayon. Kasi isa sa pinakamatandang sport is soccer, di ba? Okay, next naman is yung tinatawag natin pitch basket. So, which is nabanggit ko na yan, no? Sabi dito, no, ang pitch basket ay isang kahoy ng basket na may cylindrical shape, kagaya ng nakikita nyo dyan sa picture. Okay? Ito yung nagsisilbing unang goal sa laro. Yung soccer ball na letter ball na may brown na may kulay. Ito yun sa baba. Yan. So, yan yung soccer ball during that time. Okay? So, yan yung itsura niyan, by the way, yung soccer ball. So, dahil sa ganyan kasi, dahil dyan masyadong simple, ngunit makasaysayan yung mga gamit na yan. Diba? Lumago yung basketball dahil dyan sa at isa yan sa naging popular sport. So, imagine that, kung di makakalain, yung basketball pala, ay nagsimula lang sa simpleng pitch basket at sa simpleng soccer ball. No? So, salamat pa rin tayo syempre sa soccer ball. Kasi kung hindi na-invento yung soccer ball, malamang hindi rin ma-invento ang basketball. Okay? Sige, next. Okay, meron naman tayong dito ngayong lugar. By the way, ito ay tinatawag nating Springfield, Massachusetts. So, I'm sure, yung iba sa inyo siguro, ilan dyan sa mga viewers natin, sana all, kung kayo ay nakapunta dyan, malamang makikita nito, no? Sa Springfield, Massachusetts. Kung wala naman yan yung building na yan, siguro, nasa history nila yan, nandyan. Okay? So, ngayon pag-usapan natin yung YMCA. Okay? So, yung YMCA sa Springfield, Massachusetts, nakakabulol. Ayan. Ito yung lugar na kung saan ipinanganak ang basketball noong 1891. Okay? Dito nagturo si James Naismith. So, which is nabanggit ko nga kanya, isa siyang physical instructor or physical education instructor na naghahanap ng paraan upang panatiling active yung kanyang mga students. Okay? Then, gamit lang yung pitch basket bilang isang hoop at saka isang soccer ball. So, nilikha niya yung kauna-unahang laro ng basketball sa loob ng YMCA building. Okay? Na nakikita rin sa larawan. Ngayon, sa una, yung baskets ay walang butas sa ilalim. Kumbaga, sarado yan. Okay? Then, kaya kinailangan nilang kunin yung bola gamit ang isang pole pagkatapos ng bawat shoot. So, ibig sabihin, sa tuwing titira sila ng bola, tapos pag na-shoot, susundutin nila yan para mailabas yung bola. Okay? And then, dahil sa simpleng simula nito, lumawak yung basketball at naging isa sa pinaka-popular na sport sa buong mundo. Okay? Which is, mula sa Springfield hanggang sa international courts, makikita na rin yung epekto ng inbensyon ni James Naismith sa laro na yan. Okay? Which is yung basketball nga. Okay, so I hope malinaw sa inyo yung maigsing history ng basketball. Okay, sige. Next tayo. Now, let us talk about the facilities and equipment. Ito madali lang to, hindi naman ito ganun kahirap. And I'm sure, halos lahat sa inyo familiar sa mga babanggitin ko. Unang-una na dyan is yung ball. Okay? Yung ball nila o yung basketball ball. So, hindi lang laro, kundi pati ang tamang specification ng bola ginagamit ng mga official competitors. So, dapat alam nyo rin to. Hindi lang basta-basta naglalaro kayo, tahawak ng bola, titira. Okay? And then, ang isang standard basketball ay dapat circumference niya is 75 to 78 cm. That is around 29.5 to 30.25 cm. So, yung bigat naman nito ay dapat nasa 600 to 650 grams. Okay? Para sa tamang bounce at handling. Tapos yung air pressure nito is dapat 8 pounds lang. Hindi dapat lalagpas dyan o hindi rin magkukulang. So, bukod sa laki at timbang, yung basketball ay bilog. Basketball ball, I mean. So, bilog yan at syempre, ang outer casing nito ay maaaring gawa sa leather. So, yung original na Spalding, dapat, kung yan ay original Spalding, supposed to be dapat leather yan, or kung rubber man, dapat makapal. Okay? Synthetic materials na akma sa laro. And then, yung mga specification nito ay mahalaga upang masigurado na yung performance ng bola is yung performance sa bawat bola or sa bawat game is syempre talagang nandoon. Kumbaga quality kung tawagin eh. Okay, mula sa amateur level hanggang sa professional level, tournament, yan, dapat yung bola maayos para syempre maging fair sa tuwing maglalaro kayo ng larong basketball. Okay, that is our first equipment. Next is yung court syempre. Alam nyo dito sa Philippines, here in the Philippines, we can still play a basketball without a typical or standard court. Ring lang sapat na. But then, syempre, para mas maging ka-enjoy ang basketball, kailangan meron tayong court. Okay? So, sa international games, yung official court or size ng court nila is around 28 by 15 meters. Dito naman sa Philippines, sa national
sa National Basketball Association or sa NBA, ayan, so bahagyang mas malaki ang court na may sukat na 94 by 50 feet. So, madalas kasi yung basketball court ay gawa sa kahoy. Typically, kung nakapunta na kayo ng mga stadium, ayan, so usually ang mga flooring doon dapat gawa sa kahoy. And then, because, kasi nagbibigay ito ng magandang traction para sa players at nag-aambag para sa magandang gameplay. So, sa bawat laro, mahalaga yung boundary lines, free throw lines, 3-point lines, center lines. So, dapat yan nakikita sa court. Pero since dito nga sa Philippines, kahit na hindi natin halos makita, mahalaga makapag-shoot ng maayos, okay na. Satisfied na tayo doon, di ba? Okay, so next tayo, punta tayo sa next equipment natin, which is the scoreboard. Ayan, so madali lang naman to na when say scoreboard, it is a large board used to publicly display the scores during the game. So technically, yan lang naman ang ibig sabihin niyan, di ba? Pinapakita lang yan kung sino na ang lamang at kung sino ang dehado. That includes also sa modernong panahon. So that includes also the time, the fouls, yung mga ganun. Diba? Yung mga turnovers. So nakalagay na rin dyan sa modernong panahon yung mga scoreboard. Dati kasi yung scoreboard, chok lang, okay na eh. Diba? Okay, next. Let us talk about the basketball net and rim. So dati kasi, kaya nga nasabi ko kanina, no? Pitch basket lang. Pero this time, since modern time na tayo, ito po ngayon, gumagamit tayo ng basketball net and rim, kung tawagin. Okay? Ngayon, dito sa basketball net and rim, di ba? Meron ito yung isa sa pinakamahalagang gamit sa laro. Dahil dito napupunta yung bola eh. Siyempre, pag natapos na siyang i-shoot, di ba? Diyan siya dediretso. Okay? Alangan naman sa labas or sa kakampi. So, yung net ay gawa sa white cord at nakasabit sa ring. Which is, ito yung tumutulong sa tamang pagpasok ng bola. Yung magandang kwak, ayan, yung tunog kwak-kwak. Diba? So, ang upper section ng net ay semi-rigid. And then, ito yung pumipili sa bola na tumalbog pabalik ng sobrang lakas. Okay? And then, syempre, para matrap to sa net. So, syempre, yung ganitong design is nakatutulong sa smooth gameplay para sa tamang scoring sa basketball. So, karamihan din sa mga player talaga, laging target is ringless eh. Napaka-satisfying kasi pakinggan at saka tingnan kapag tumira ka ng bola, then ringless sa basketball net, di ba? Okay? Sige, next. Okay, yung next naman natin is yung tinatawag nating backboard. By the way, this one is, syempre, hindi naman pwedeng mag-ring lang tayo. Even though before, kahit walang ring, backboard is okay lang. Pero ito kailangan, at least sa modernong panahon, meron na. Okay? So, when you say backboard, it is a flat, rigid board na kung saan nakakabit yung hoop. Karaniwan itong gawa sa plexiglass. Okay? Alam niyo plexiglass, alam natin to as fiberglass eh. So, ibang tawag ng plexiglass na kung saan gumagamit ang transparent at syempre para maging durable sa laro. So, yung standard dimension nito ay 6 feet. Okay? 72 inches in inches siya. Then, yung lapad naman ito is 3.5. Okay, ang taas. So, mahalaga yung backboard dahil dito kasi nagbibigay ito ng tamang rebound para sa bola at tumutulong sa pag-shoot ng players. Kasi, iba naman players, tinitake advantage yung backboard. Hindi lang sila panay target ringless. Kuminsan ginagamit nila yung backboard to their advancement para makascore sila or mautakan yung kalaban. Okay, next. Whistle. Ayan, so ito alam na rin to kung paano ginagamit. So yung whistle ay isang mahalagang equipment or tool sa basketball. So usually ginagamit ito ng mga referees upang kontrolin yung laro. 'Di ba? Ginagamit ito upang ipahiwatig yung syempre yung foul, violations, at saka kung nagtatapos o mag-start ng laro. So sa bawat whistle, nagkakaroon ng malinaw na signal para sa players at audience na tumutulong na maayos yung laro. So, syempre, alam niyo naman kung gaano katinis yung tunog ng isang whistle. So, pag sinabi natin whistle, maliit lang to, ngunit napakahalagang kagamitan sa basketball. Kaya hindi pwedeng mawala yan. Next, ito naman, investment. So, ito yung kailangan i-invest ng bawat isang player. Kasi sa basketball, mahalaga yung sapatos at uniform para sa performance ng isang player. Then, yung tamang basketball shoes ay nagbibigay ng support, traction, at saka cushioning para syempre maiwasan yung injuries. Diba? And then yung basketball uniform ay hindi lang para sa style, kundi para din syempre sa comfort at mobility. Okay? And then sa bawat parte nito, mula sa armhole hanggang sa piping, so syempre bawat isa niya meron yung function.
Hindi lang yan basta sinusuot lang para maging pogi ka or maangas ka tingnan, mukha kang magaling. Syempre for the safety purposes din yan. Para maging efficient ka sa court. Okay? Next. Ngayon naman, pag-usapan natin yung skills sa basketball. So by the way, lahat ng binabanggit ko dito is basic information or general knowledge lang na dapat malaman nating lahat. Okay, so yung next naman natin pag-uusapan na skill is yung tinatawag natin shooting. Okay, so simple naman to na pag sinabi natin shooting, ito yung paghagis ng bola going to the net or going to the rim. Diba? Which is ang goal mo lang naman dyan is ma-shoot. Okay, gano'n lang kasimple yan. So technically, when you say shooting, pinapractice po ito. Hindi lang ito basta tamang pagbato. Meron tamang form, may tamang angulo, tamang style and strategy kung kailan ka mag-start gumamit ng skill na tinatawag natin shooting. Diba? Pero isa yan sa mga dapat mastering mo para maging efficient ka sa basketball. Okay, sige, next naman natin is yung tinatawag nating dribbling. So sabi nga nila na may kasabihan tayo dito pag sinabing dribbling, wag lang puro dribble kasi wala namang score yan. Pero wag nang i-smallin ang dribbling. Kasi isa rin ito sa nagiging dahilan kung bakit nakaka-score ang mga team. Sabi dito no, dribbling is a key basketball skill that involves, okay, causing the ball to rebound off the floor while maintaining control. Kasi nga po, kapag meron kayong proper dribbling, tamang dribbling, nakokontrol niyo yung flow ng laro. And syempre, mas mataas ang chance ang makakuha kayo ng points kasi nga nasa possession ninyo yung bola. Okay, ganun yan sa purpose ng dribbling. Okay, next. Okay, passing. Ilan naman to sa isa po ito sa next skill na kailangan malaman ng bawat player at sa mga student or learner natin na interested maglaro. So passing, when you say passing, it is an act of moving the ball by throwing, bouncing, batting, handling, or rolling it to another player. So sa madaling salita, ibibigay pagpasa o pagbato ng bola papunta sa panibagong player. Ginagamit din po ito bilang strategy para syempre hindi makuha yung bola sa inyong possession. Okay? Next. Meron naman tayong tinatawag na rebounding. Okay? Sabi nga ni Sakuragi. Okay? When you control the rebound, you control the game. Di ba? Yun yung sabi niya eh. So, sabi niya, isa sa mga hari ng rebound, di ba? Pero dito na, when sa rebounding, it is the ability to jump powerfully to gain possession of the ball after a missed shot before it touches the floor. So, yung iba talaga ibang sa mga players, sinusubukan nilang makuha to agad-agad. Siyempre, para ma-maintain yung possession nila. Kaya ganyan kagaling yung sa rebounding. So, isa rin yan sa mga must-have skill sa basketball. Hindi lang huwag niyang i-smallin yung mga magagaling sa rebound niya. Hindi doon na siya magaling, edi yun na yun. Dahil sa rebounding, nananatili yung bola sa inyo. Ay, parang gano'n lang yun. Next. Okay, next skill natin is the running. So, syempre, alam nga namang lakad-lakad ka lang sa basketball. Okay, hindi naman pwedeng sushoot ka sa kabilang ring. Tapos, papunta pa lang doon sa kabilang court. Ganun kalayo palagi. Hindi naman pwede. Kailangan tumakbo ka rin, di ba? When you say running, it is a crucial skill in basketball because speed defines the best player. So, syempre, mas mabilis kang kumilos, mas mabilis kang makakapag-set ng defense and offense. Di ba? Ganun kadali, ganun ka crucial yung running skill. Di ba? Syempre, sa running, hindi naman pwedeng tumakbo ka nga, 3 balik lang ng court, pagod ka na. So, that is why meron training para dyan. Importante dyan yung endurance. Okay, para nga, yun nga, gaya nga nasabi ko, paano maging efficient ka sa loob ng basketball court. Okay? Next. Okay, let us talk about the mechanics and rules. So, medyo magpapahapyaw lang ako ng ilan sa mga mechanics and rules. Okay, sabi dyan dito, no? So, high school basketball follows specific rules for teams and gameplay. So, each team has 5 players assigned to different positions. Meron siyang point guard, shooting guard, small forward, power forward, and center. Okay? And then, so, the game consists of 4 quarters. And then, each quarter lasting up to 8 minutes. Sa regular, ano po ito, league, ang pinag-usapan natin, ha? With 4-minute overtime periods if the score is tied. Ayan. So, sa iba, sa PBA yata, 5 minutes. So, sa international, ang nakalagay dyan, 4 minutes. So, correct me if I'm wrong na lang, ha? Okay, unlike professional league, high school basketball does not use a shot clock. Okay, so allowing teams to control possession freely. So, kung non-pro ang laro ninyo, so, hindi na kailangan ng shot clock. Kung non-pro, ha? Pero sa pag-pro kasi, kailangan meron tayong shot clock na tinatawag.
Okay, next naman natin is court dimensions and foul. Okay, so yung basketball court kasi meron tong standard sukat na 94 feet by 50 feet. So yung habang ang high school 3-point naman is 19 feet 9 by 9 inches. 9 inches naman yung layo nito sa basket. So I think na-update na to. 'Di ba? You may try to search na lang. Pero dito sa Philippines alam ko sinusundan pa rin tayo. Okay, and then yung free throw line naman is merong 15 feet mula sa hoop. Okay? And then, what else? So, ayan. So, 15 feet mula sa hoop. And then, bukod dito na, meron dito tayong tinatawag na technical fouls. Now, which is, ito yung pinaka-grabbing foul na pwedeng ibigay ng isang referee sa player. Okay, binibigay ito kapag unsportsmanlike behavior sa court, yung mga ganon, di ba? Kagaya ng yung pag minumura yung referee, kapag nananakit ng kapwa player, mga ganon, di ba? Technical ang binibigay dyan. And then, syempre, ginagamit yan para maayos yung laro sa competition. Okay, next. Syempre, ang pinaka-importanting topic, yung scoring. Diba? Syempre, hindi naman pwedeng magaling ka lang. Dapat marunong ka na magbantay ng score. At alam mo rin kung paano gumagana ang scoring sa basketball. Para hindi ka madaya, diba? Okay, so basketball scoring follows specific rules on shot location. So, a basketball made inside the 3-point line is worth 2 points. So, if you know what I'm talking about, kapag nasa loob ka na at hindi ka nakalagpas sa 3-point line, tumira ka ng bola, then na-shoot mo, 2 points lang yan. Ang tawag sa atin nun, iba pang term nun is perimeter. Okay, pero kapag lagpas doon, sa perimeter shot, 3 points naman yun. Okay? So, each free throw is worth 1 point. So, kapag free throw, kunyari, na-foul ka, mag-free throw ka, 1 point yun. Okay, and then each end players fouled while shooting beyond the arc receive 3 free throws. Beyond the arc, pag sinabing na 3 free throw line ka, then na-foul ka, meron kang another 3 free throw. Kapag hindi pumasok ka, pero pag pumasok, 1 na lang yata, if I'm not mistaken. So, if a player makes the basket while being fouled, the points count plus an extra free throw. So, yun na nga yung sinabi ko. Okay, next. Ayan, malapit na tayo matapos. Okay, dribbling mechanics. Sabi dito, no? Dribbling mechanics in basketball require keeping the ball low and close to the body. So, bakit kailangan yung bola daw mababa and malapit sa katawan mo? Why? Because it helps prevent defenders from easily stealing it. Siyempre, para hindi ka agad maagaw. Okay? Proper dribbling enhances control, allowing players to maneuver effectively on the court while maintaining possession. So, yun yung sabi ko kanina, di ba? Huwag niyong smallin yung dribbling skills ng iba yung ka-teammate. Kasi dahil sa kanila, nananatili yung bola sa inyo. Parang ganun yan. Okay. Next, shooting mechanics. To properly shoot a basketball, okay? Shooting mechanics, sabi dito, shooting mechanics involve basketball involve proper stance and positioning. So, players should stand with the feet shoulder width apart, ensuring balance and accuracy when aiming for the basket. So, correct foot placement helps maintain stability. So, ang sinasabi dito, no, kapag tama yung form mo ng pagtira, which is ito yung tinuturo ng mga coaches, magagawa mo ma-shoot yung bola nang walang kahirap-hirap. Which is, ang example natin dito si Stephen Curry. So, alam niyo naman, nasa tuwing titira siya, talagang lagi yung form niya consistent. Halos hindi nagbabago. Okay? So, meron ako sa inyo ipapanood na video, dapat. Pero for the sake of, syempre, para hindi tayo makopyright, yung link na to is, i-upload ko na lang din, or ilalagay ko dyan sa ating description sa baba. You may try to check it. So, ano yan? Yung summary or animation ng lesson na to. Okay? Kasi masyadong maigsi yung oras dito. Hindi ko naman pwedeng lahat ilagay dito. Okay? So, for the detailed explanation about, most specifically yung rules and regulation, kung paano talaga nilalaro in actual yung basketball. Okay? So, I think that concludes my discussion for this video. Ayan. So, I hope, larong-lalo na sa mga current student ko this school year. So, sana meron kayo natutunan at sana napanood nitong lesson na to. Kasi this will serve still as your reviewer pa rin naman. Okay, so, thank you so much sa pakikinig at sa panunood. See you po sa ating next video, sa next lesson. Okay, bye-bye!